meron. Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal. RHR 10:29 na po ng Sunday morning. Gaya ng ating nabanggit kanina, ngayong buwan nga po ng Marso ay ginugunita natin ang Fire Prevention Month. Alam ko kapag ano tawag doon, yung simula ng programa, kick-off. Yan. Kick-off. Kick-off ceremony ng mga fire station sa bawat lungsod, di ba? Para nagpapaingay sila ng kanilang fire truck. Fire alarm. Yes. Fire drill. Layunin nitong paalalahanan ang publiko patungkol sa kahalagahan nga po ng pag-iingat laban na sa sunog, lalo na ngayong panahon ng tag-init, kung kailan mas tumataas ang insidente ng sunog sa iba't ibang lugar. Kaya naman dito po sa ating programa ngayon, pag-usapan natin ang ilang mahalagang kaalaman at syempre paalala na rin po upang maiwasan nga po ang sunog at mapanatiling ligtas ang ating mga tahanan at komunidad. Puntahan muna natin, umpisahan natin kung paano nga ba maiwasan. Syempre, doon muna tayo sa prevention. Kasi na, diba, prevention is better than cure. So, yung may pag-ano ka pa, yung tawag doon? Yung pag-smirk. Yan. Yes. Naliliwa. Alam mo, parang lumilipad ang utak ko ngayong umaga eh. May tawag doon eh. Smirk ba talaga yun? Yan. Smirk ba yan? Ano yan, smirk? Hindi yan smirk. Pero tawag yun eh. Ano daw? Hindi. Sige na, mamaya na natin isipin yan, sige. Beshi. Paano nga ba maiwasan ang sunog sa loob ng bahay? Ito, pwede din itong ma-apply sa mga inyong establishmento, sa paaralan. Buildings, offices. Ayan. Siyempre, number 1, regular na suriin ang electrical wiring at appliances upang matiyak na maayos ang kanilang kondisyon. Hindi yung kapag nagkaroon na ng sunog, saka pa natin sabihin, dapat saka tayo magsisisi. Dapat pala nagkaroon tayo ng regular na pagsusuri ng ating mga electrical wiring. Malay mo, meron na dyan yung parang pa-short circuit na. Tapos meron na yung parang, alam mo, yung konting higit na lang ay mapipigtal na. At prone din yan, partner, Beshi, sa kuryente. Makuryente ka, di ba? Pagka tama. meron na siyang tawag nito, nabalatan na ng onte yung wire. Oo, parang diba? yung konting parang sinulid na. Oo. Parang ganun yung charger ko. At pangalawa nga dyan, sa dapat, paano nga ba natin maiiwasan ang sunog sa bahay o saan mga buildings or what? Iwasan po ang pag-overload ng extension cord o saksakan dahil maaari itong magdulot ng overheating. Guilty as charged ako dito minsan, Beshi. At syempre yung mga tinatawag nating octopus wiring, Beshi.
dapat na iwasan natin yan kasi yan ang nakakapag-cause ng sunog. Tandang-tanda ko nung may nakausap tayo last year na isang fire officer from Quezon City, kung hindi ako nagkakamali. Alam mo yung mali daw yung ginagawa mong, yung extension na nga, sinaksa ka mo pa ng isa Panibagong pang extension. Diba? Parang doble-doble, ano na yan. Tapos, punong-puno pa siya. Merong electric fan, merong charger. Tapos ng nagpainit ka cellphone. pa ng tubig, sinaksak mo pa doon. Mga ganun-ganun, di ba? Alam mo, ang aking rule, nagagamit din naman ako ng extension. Ang rule ko lang sa sarili ko, hindi ko siya pupunuin. Parang hindi naman isa lang, kasi hindi naman natin maiiwasan na kaya nga tayo nag-extension kasi Pero wait, Beshi. kailangan natin ng halimbawa hanggang 2 saksak. Yung extension mo naman ay from main main outlet naman, di ba? O yun, okay yun. Ang ano ko lang, di ba, halimbawa, meron siyang 3 saksak. Hanggang 2 lang doon gagamitin ko. May magtitira ko ng isa. Hindi ko lahat sabay-sabay na sasaksakan. At as a person na malayo naman sa main outlet, kaya ako ay gumagamit din ng extension wire. Pero yung nakasaksak lang naman doon ay ang aking pampalamig, electric fan. Ay, akala ko ice candy. Ice candy? Sasaksak mo. Huwag iwanang nakabukas ang kalan o lutuan, lalo na kung walang nagbabantay. Ayun. Lagi nating iisipin na i-off yan. Bawa may narinig tayo may kumakatok, na garing ang telepono, i-off natin. Hindi yung pupunta natin ang telepono, mamaya nangadapa ka na dyan. Tapos may na-emergency ka, tapos naiwanan pa yung niluluto mo, ay di doble-doble na ikaw at ang bahay mo. At syempre, Beshi, ugaliin din natin na pagkatapos magluto, i-off talaga yan automatic. Kasi hindi mo naman nagagamitin. Yung mismong LPG, di Oo, ba? yung tangke mismo. At speaking, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, lagi kong sinisigurong nakapatay lahat ng mga gas stove o oven switch. Hindi ko na ma-off sa LPG tank. Iba na ang tank regulator ngayon. Ang hirap mag-on ulit pag na-off ko na. Okay. So, sinisiguro niyang naka-off ang stove or oven switch. Diba? Nakapatay ang mga gas. Tsaka careful tayo kasi minsan may singaw factor yun eh. Kaya kailangan talaga maamoy ka. Minsan maamoy mo na lang yan, Beshi, na parang amoy gas na yun. Parang, minsan din may tunog. Ayun, ganito yan, Beshi, o ganito yan. Gusto ko meron tayo dito sound effect. Ganun yun eh. Ganun yung sound yan. Yun na nga po siguraduhin maayos ang paggamit ng LPG at regular na suriin kung may tagas ang tangke o hose. Kapag hindi tayo maalam, pwede naman tayong magpatulong. Bawa kapag papalit ka ng iyong LPG tank, doon sa mismong tagapalit, yung magpapalit, Beshi. Sila diba? mismo na lang. Wag ka alam kong uso ngayon ang DIY, pero huwag mong i-DIY yung mga ganitong klaseng gawain. Lalo na kapag hindi ka naman talaga alam mo yung alam sa mga gantong bagay. Yes, that's right. At syempre, Beshi, dakuan naman natin tong fire safety tips ngayong tag-init. Oo, kahit medyo malamig, tag-init pa rin. Malapit na kasi, Beshi. Oo nga. Natapos na ang ating amihan season. Kasi nga, ayun nga, Beshi, sa pag-aaral, mas mataas ang panganib ng sunog tuwing tag-init dahil sa matinding init at tuyong kapaligiran. Diba? Minsan, yung mga grass fire, totoo yan. nagsisimula sobrang init talaga, Beshi. Ayun, siklab na yan kaagad. Kaugnay niyan, yung nga daw po mga tuyong dahon ng damo at basura ay madaling magliyab kapag may maliit na spark. May spark ang basura. Buti ba yung basura may spark? At alam mo ba, Beshi, may nag-comment dito sa ating Facebook Live, si Ken G. Sabi niya daw, ipwesto ang mga LPG tank sa well-ventilated na lugar. Yun. Yung sa may mga bintana, yung may nabubuksan, di ba kapag talaga sa kusina mo, yung lutuan mo, dapat meron nung kahit maliit man lamang na bintana. Bintana, oo. Dapat nasa parang open onte na makakahinga siya, ganun. Bawal siyang makulob. Sabi ni Noel Dorosa na nasa Australia ngayon, kung may panawagan siya, dapat lahat ng electrical wiring installation sa Pilipinas ngayon ay may karagdagang proteksyon ng residual current devices tulad daw po doon sa Australia para iwas sunog at ligtas buhay. Baka may nakikinig sa atin na fire officer o meron pong suggestion si Noel Dorosan. At
At Baka lang pumapakinggan yun. At syempre, Beshi, pangatlo natin, iwasan ang pagsusunog ng basura o tuyong damo sa bakuran o komunidad. Alam ko talaga bawal na talaga to eh. Diba kasi sa simpleng pagsusunog mo, mag-start ka ng maliit na sunog, pwedeng may mga madamay na dyan, Beshi. Diba? Doon na mag-start yan na hanggang sa lumaki na ang sunog. Sa probinsya, usong-uso to eh. Ano nga tawag dito? Pagkahapon. Pagsisiga. O yan, Tama, pagsisiga. diba? Tama ba yun? Oo, tapos, ayaw ko madadaanan nun kasi kapag nakadaan ka talaga dun, nawala na yung pabango mo. Dikit na sa damit mo, sa balat mo yung amoy. Nalusaw ka na. Sayang naman ang iyong pabangong in-spray sa buong katawan mo. Diba? At alam mo pa, Beshi, meron din dati bago tayo nagkaroon ng parang ordinansa na bawal lang magsunog ng mga plastic. Diba? Oo. Usong-uso yan sa probinsya na nagsusunog ng mga plastic. Kapag ay sobrang baho nun kapag plastic, diba? Lalo na kapag awang ko yung iba, igulong. Parang yan, gulong. Bawal Pero po yan. Ngayon, meron ng ordinansa na bawal na yan. Isumbong sa barangay. Isumbong kay Josa Cruzat. Sa barangay, kapitana ba ako? Ito pa isang safety tip ngayon tag-init. Panatilihing malinis ang paligid ng bahay upang hindi madaling kumalat ang apoy. Kung kalat-kalat, halimbawa, sunod-sunod dyan yung, ang tawag, ano ba pwedeng pagdaanan ng apoy? Tela. Yan. Tela. Yung buong bahay mo, puro tela. Damit, yung mga damit kasi nakakalat, ganun. Kasi hindi ka nagtitiklop ng damit mo. Kaya kumalat ang apoy. Titiklopin natin at ilalagay sa loob ng closet. Ito na nga, ayan. Ayan. Closet talaga. Closet. Parang naano ako doon. Pero ito na nga, Jurabox. Beshi. Paano pagka nandun na tayo sa point na may sunog na? Alamin natin yan later. Alamin natin later. Okay. Uy, baka naman yung iba dyan. Huwag na nating hintayin pa na umabot tayo sa ganitong punto. Yung mga nabanggit namin na pwede ninyong gawin para iwas sunog at saka itong safety tips ngayong tag-init. Kung kailan naman parang bumubulusok ang mga fire incident, ay baka naman masunod ninyo. Sa ating pagbabalik, paano naman yung during? During yan, ano ba ang dapat nating gawin? Ang mga dapat nasa isip natin kapag hindi natin maiwasan na nagkaroon na nga tayo ng sunog, di ba? Oo, maliban sa pagsa-sign of the cross, ano pa kailangan nating gawin? Ano pa nga ba ang dapat nating gawin? Dapat ba natin itong sabuyin ng tubig? Mga ganon-ganon. Dapat ba tayong gumulong-gulong? Dapat ba tayong magpanik kapag meron na? Sa ating pagbabalik, Pilipinas ang ating oras, 20 minutes bago mag-11. DZRH number 1 Na naman! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papagaling. Meron na lamang tayong 12 minutes bago mag-11 ng umaga. Puntahan natin. Pinag-uusapan natin itong Fire Prevention Month. Nagbigay tayo ng tips kanina kung paano nga ba maiwasan ang sunog, lalo na ngayong tag-init. Ngayon naman na Beshi, napuntahan natin kung ano ba ang dapat na gawin during the fire. Yan. Siyempre, Beshi, unang-una na dyan, pagka ando na kayo sa senaryo talaga na may sunog, panatilihin po natin na tayo ay kalmado lang. Maging kalmado lang, makalma lang po tayo upang makapag-isip ng tamang gagawin, di ba? Alam mo, sa lahat na lang naman kasi ng emergency situation, saka yung mga hindi mo inaasahang pangyayari, calm. Yun yung kailangan lang talaga nating isa-isip. Makalma lang. Pero alam mo, kasi ako, hindi ko din masisisi yung iba na hindi nila, na nagpapanik sila. Kasi kung ako din naman natin nasa sitwasyon, baka, alam mo yun, kung hindi man ako magpanik, hindi man ako magsisisigaw, pero parang, hindi na po, wala na pumapasok sa utak ko. Parang hindi na siya gagana. Oo, feeling ko, Beshi, dapat, aside sa magpanik tayo, mag-isip tayo ng way. Huwag magpanik? Oo. Di kung yun na, binabanggit mo siya kanina na pagka andun ka sa situation, tapos di mo maiwasan na magpanik ka talaga, mag-isip pa rin ng way, mag-focus, mag-isip talaga na, paano ba ako makakaalis dito sa ganitong sitwasyon? Alam mo, feeling ko, ang mga pumapasok, kapag nandiyan ka na sa sitwasyon mo, syempre, sarili mo, yung mga kamag-anak mo, hala na, si mama nasa taas, ganyan, mga syempre, ganyan. ang una mong gagawin, sisigaw ka na dyan, nasan kayo? Yung mga gamit sa bahay, yung mga importanteng papeles, kaya nga, mamaya, dakuan natin kung ano nga ba yung dapat gawin ng pamilya para naman kapag nasa ganyang sitwasyon, ay alam nyo na ang gagawin ninyo. Pangalawa, sa dapat ninyong gawin na during the fire, abay kapag nakakalma ka na, agad na lumikas sa ligtas na lugar at tiyaking makalabas ang lahat ng miyembro ng pamilya. Dapat meron kayong code, mga ganyan. Morse code. Hindi ko alam. Siyempre, Beshi, pangatlo dyan, i-alerto ang mga kapitbahay at tumawag agad sa mga otoridad o bumbero. Kaya ito yung lagi nating sinasabi na dapat alam ninyo may number, ang numero, kahit ng inyong barangay captain. Pero ngayon ang alam ko, pwede ka na mag-dial ng 911. Huwag nang bumalik. Ito ang sakit ng iba sa atin. My God, ang mga papeles ko, birth certificate, ganyan-ganyan, na dun pa. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay. Kahit pa fire out na yan, huwag kang babalik kasi malay mo, may chance na mag-ano pa yan. Magliyab pa ulit. Or yung may mga debris na pwedeng gumuho. Yan, malaglagan ka pa. Hindi ka nga nasawi sa sunog. Nabagsakan ka kasi ng mga nasunog na gamit. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay upang kumuha ng gamit dahil delikado ito. Alam ko naman kasi na during the, alam mo yung pag-apula ng apoy, nandiyan naman yung mga bumbero. Pero yung iba kasi talaga nakakalusot sa mga bumbero natin. Kahit anong pigil nila na huwag po kayong bumalik, huwag kayong bumalik. Ay yung iba talaga ay nakakalusot pa rin. Yun yung siguro na huwag na natin gagawin. At ito na nga, Beshi, dakuan na natin itong paghahanda ng pamilya sa emergency pagka merong emergency. Unang-una na po natin dyan, gumawa ng simpleng family fire escape plan. Ito yung binabanggit natin kanina, Beshi, na magkaroon tayo, magpulong-pulong. Yes. Mag-meeting ang family. Ano nga ba ang gagawin natin kapag nagkaroon ng sunog? Ito po ay para alam nating lahat o alam nyong lahat ang gagawin sa oras na magkaroon ng sunog. Ano ba ang dapat na pag-usapan dyan? Dapat matukay natin kung ano ba yung pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng bahay. O, kung wala naman, dapat yun ang gawin ninyo. Dapat magkaroon kayo ng ligtas na daanan na palabas ng bahay o yung tinatawag natin na fire exit. Ayan, kapag nakalabas na kayo sa inyong bahay, dapat po meron kayong specific
specific meeting place ng inyong family kapag nakalabas na nga ng bahay. Pwede ito ma-apply during earthquake. Kaya nga, itong family escape plan naman na to, dapat hindi lamang sa fire family escape plan in general kapag meron tayong hindi inaasahan na sakuna. Yan, like earthquake, fire, o sabihin na natin kapag sobrang lakas na bagyo, 'di ba? Kasi alam naman natin na dahil napipredict naman ng Pag-asa, na-forecast nila kung sa ano bang galaw ng bagyo, iba pa rin talaga kahit meron tayong plano. Kahit for typhoon. Maghanda ng emergency kit at kung maaari, hindi dapat kung maaari, dapat talaga ay meron tayong fire extinguisher na madaling gamitin. Hindi lamang naka-display ang fire extinguisher, dapat alam kung paano gamitin. Alam mo, Beshi, sabi dito ni Ma'am Teresita at Yenza, tama daw, mas importante ang buhay kaysa sa ari-arian. Yun ang binabanggit natin kanina, Beshi, na wag nang babalik pa pag ganyan na may sunog, kahit na fire out na. Diba? Kaya nga dapat meron tayong emergency family fire escape plan. Para kahit hindi man gamit ang babalikan mo, wala ka na talagang babalikan na kamag-anakan sa loob ng bahay. Kasi nga meron na kayong escape plan. Yung plano mo ay nasunod naman sa kung ano talaga ang napag-usapan nyo. Di ba magandang merong ganun, Beshi? Ang kalimitan kasi alam mo sa mga napapakinggan natin mga balita kaya nasawi sa sunog, na-trap. Ayan. Kaya talaga dapat meron tayong escape plan. Lalo na yung mga bahay na ang daming palapag. 'Di ba? Ang hirap mag-isip ng escape plan diyan. Kaya dapat pag gagawa tayo ng bahay, nakaplano din yung ating exit plan. O, 'di ba? Sana madami kayong mga natutunan na sa ating mga natalakay ngayong araw. Of course, meron na naman tayong 5 minutes bago mag-11. Ang bilis ng oras, Beshi. Oo, batiin na natin yung mga sumama sa ating huntahan ngayong araw. Ito mga nakasama natin sa YouTube, of course, kay Bentong, sabi niya, kalmado, pero kailangan mag-ingay para ma-warningan yung iba sa nangyayari. Dapat tayo kay Wina para makita sa TV. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you so much po. Maraming salamat. Advance naman ito. Pero hindi, dapat makantahan ka sa programa mo. Dahil thank you so much po. Mag-OT si Wina. Mag-OT pala. Maraming salamat po. Kahit thank you, Ma'am Milky, Sir Adniel. Kahit maunti tayo ngayong Sunday group. Syempre naman. Ano namang birthday wish ni Wina, Pearl? Kapayapaan. Ay, wow. Yan. Yung ayan, itigil na nating lahat ng alitan. Ayan. World peace. Money for us. Thank you so much po, Ma'am Milky, Sir Adniel. Thank you po. At syempre sa aking Beshi, maraming salamat. Of course. Ano ba yan? Naiyak naman ako. Maraming salamat po sa mga babati pa kay Wina Pearl. Padiretso na lang dito ang regalo. Ako magre-receive. Babanggitin na lang po namin. Maraming salamat po sa aking Sunday Sunday group. Thank you so much. Of course. Speaking of birthday, Beshi, alam ko madami din mga nag-celebrate ng kanilang birthday. Batiin ko na din itong aking pinsan. Pansin na bati. Kala ko sabihin mo, pansit na eh. Gutom na ako. Siyempre, babati ko niya, happy birthday si Sofia Dichosa na nandyan ngayon sa Davao City. Siya yung anak ng aking Uncle Victor na nandyan sa Davao City ngayon. Happy birthday, Sophie. Happy birthday po. And of course, babatiin ko lang din ang aking mga kamag-anakan nandyan sa Lucena City, si Mother Earth at ang aking mga kapatid na si Ate Apple, nandito ngayon sa Pilipinas. Ang aking Ate Joy at
at ang aking kapatid na si Aubrey at ang aking mga pamangkin na Ellie Raprap, Atara, and of course, Arnie Colot. Happy birthday. Happy birthday. Kasi Happy babagtiin ko Sunday. din ng happy birthday si Ma'am Giselle Ricafort, RH15 Ayan. Giselle Ricafort, at syempre si Sir Raymond Dadpaas, Oo. RH28 Raymond Dadpaas. Of course, ang happy ating birthday po. Don Carlos. Yes, si Yan. Don Carlos. Happy birthday, Don. Konting trivia, magka-birthday si Min at si Oo Don. nga po, sa mga hindi po nakakaalam dyan, magka-birthday po kami ni Don Carlos. Nakakaloka, hindi na siya hindi na sa kanyang Hindi spotlight. sa akin, hindi lang ako ang bida sa araw na yan, Beshi. Dalawa kami. At dahil dyan, tapusin na natin ang ating, wala ka na mabatiin, family side Ay, mo. oo. Syempre, babatiin ko din ang aking mama at papa dyan sa Sorsogon. Nanonood sila, nakikinig ngayon. Mama Gina and Papa Edwin, hello, good morning, see you soon. At syempre, sa aking mga pamangkin at sa aking mga kapatid dyan, hello po, magandang umaga at ingat po kayong lahat. At syempre, batiin ko din na nasa labas ng aking sundo si Ken. Hello, wait lang. Oo. Huy, gusto ko sana sabihin kay Mama Gina mo, bakya naman po. Ano kayo tawag niya sa favorite ko? Alin? Ay, yung Happy Choco ba yan? Happy Choco at saka yung isa. Oo ma, yung Happy Choco daw. Opo, baka naman po. Kung wala kahit manina lang po. Happy Choco or yung Or yung asado pandesal. Yan, asado pandesal. At speaking of pandesal, Beshi, alam mo ba, binabanggit kanina na ang pandesal ay pwede ding tumaas ang presyo. Paano na ang asado pandesal sa Bicol? Wala na, Beshi, wala na. Ano ba yan? Tig-tres pa rin ba ang pandesal? Oo. Ano na? May tig-tres pa rin ba? May mga ganun? Meron pa rin namang 3 pesos na pandesal. Pero yun nga, binabanggit na posibleng tumaas din ang presyo. At aside sa tumaas ang presyo niya, liliit din siya, Beshi. Kasi nga, syempre, di ba, dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, ito na. Alam mo kasi kung ako tatanungin, gusto ko na lang na same yung quality. Tama ba? Same price tapos babaan ng quality. Yun din ang gusto ko. Same price, babaan ng Kanya-kanya naman tayo ng gusto sa buhay. Yes. Anyway, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na untahan dito po sa inyong favorite Sunday morning habit, ang untahan with your beshi. Ako po si Josa Cruzato. At ito naman po si Wino Pearl Hesoro. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo, same time, Pilipinas ang ating oras, 11 ng umaga. Number Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose,